Midnight Man. Pagbati, Sir Mac. Gigi po ang pangalan ko. May ikukwento ako sa'yo. Karanasan ko po nung 5 buwan akong buntis. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip kung anong nangyari talaga. Pero buti na lang nakinig ako sa asawa ko. Nag-crave ako noon sa inihaw na liempo. Hindi ko gusto ang timpla ng mga nabibili sa labas. Kaya naisipan kong ako na lang ang magluto. Kahit malaki na ang tiyan ko, hindi ko na inisip kung mahihirapan ako. Pumunta po ako sa palengke para bumili ng liempo at mga panimpla dito. Habang namimili, napansin kong may isang ale na namimili rin sa tindahan ng karne. Laman loob ng baboy ang binili niya. Wala namang problema dapat doon. Pero habang naghihintay kami pareho ng binili namin, nakangiti siyang nakatitig sa akin. Hindi lang basta tingin, Sir Mac. Yung tipong matagal na parang may iniisip siya habang nakatutok sa tiyan ko. Nung una sa gilid lang ng mata ko tinitingnan. Pero humarap din ako kasi nakakailang. Nung paalis na ako, bigla siyang nagsalita. Tinanong niya ako kung ilang buwan na yung tiyan ko. Sinagot ko siya tapos tumalikod na ako. Pero bago ako makalayo, narinig ko pa ulit ang boses niya. Ingat ka. Yun po ang sinabi niya. Hindi na ako lumingon nun. Parang may kung anong hindi tama sa kanya. Pero binaliwala ko lang kasi wala akong panahon sa mga ganong bagay. Isa pa nahihilo na ako noon sa amoy ng wet market. Pagdating sa pila ng tricycle, nahulog yung folding ko na payong. Nang pupulutin ko, hindi sinasadyang napatingin ako sa paligid. Sir Mac, nakita ko ulit yung ale. Nakatayo siya sa pagawaan ng cellphone hindi kalayuan sa pilahan ng tricycle. Umandar na yung tricycle. At kitang-kita ko siya. Nakatingin pa rin sa akin. Nakangiti. Pero iba na. Parang nakakaloko yung ngiti niya. Naputo lang yung atensyon ko nang biglang sumipa yung baby ko sa tiyan. Pagdating sa bahay, saktong kararating lang din ng asawa kong si Nunoy. Manager siya sa isang Chinese resto. Napagsabihan ako agad. Kesyo bakit pa daw ako lumabas? Pwede namang ipasuyo ko na lang sa mga tricycle driver na tagalugar namin. Alam ko naman na concerned lang siya. Kaya nangako ako na hindi ko na uulitin. Hindi ko na pinairal yung toyo ko nun, Sir Mac. Baka kasi lumaki lang yung away at mas stress pa ako. Habang tinitimplahan ko yung liempo, inihanda naman ni Nunoy ang ihawan sa labas. Matapos ang 30 minutos, inabot ko na sa kanya ang karneng nakababad sa mga pampalasa. Habang iniihaw niya yon, naaamoy ko na yung bango. Kaya sumilip ako sa bintana at biniro siya. Matagal pa ba yan? Natawa si Nunoy. Kakasalang ko pa lang. Excited ka naman masyado eh. Habang nakatingin ako sa kanya, napansin ko sa may kalsada ang isang pamilyar na muka. Medyo napadilat yung mata ko nun. Sir Mac, yung ali sa palengke. Nakatayo sa kabila ng kalsada. Nakatingin na naman sa akin tapos nakangiti pa rin. Biglang may lumundag sa dibdib ko na kaba. Bakit siya nandun? Sinusundan niya ba ako? Mabilis kong tinawag si Nunoy para ituro ang babae. Pero paglingon niya wala na. Kinuwento ko na iyon ang nakasabay ko sa palengke. Sabi niya baka kapitbahay lang o bagong lipat sa lugar namin na natutuwa sa akin. Ganoon daw talaga pag buntis. Maraming natutuwa. Napaisip ako. Baka nga masyado lang akong praning at tama ang sinabi ng asawa ko. Nasabi ko rin kay Nunoy na magpapalaway ako sa ale kapag nakita ko ulit. Baka kasi mausog ako.
Sumang-ayon naman siya. Kinabukasan, habang nagsasampay ako ng mga nilabhan kong underwear, may biglang sumutsot at tinawag akong buntis. Napalingon ako. Yung Ale na naman. Nakangiti siya ng malaki. Tinanong ko kung anong kailangan niya. Sabi niya may ibibigay lang daw siya sa akin. Ulam na luto niya. Kalderetang baka. Isa pa naman yon sa hinahanap-hanap ko noon pa. Pero naisip ko, hindi ko naman siya kilala. Tinanong ko yung pangalan niya. Aling Eyang na lang daw ang itawag ko. Tinanong ko rin kung taga rito ba siya. Sabi niya hindi raw. Pero may dinalaw siyang pamangkin. Edeline daw ang pangalan. Tinanong kung kilala ko daw ba. Umiling ako. Wala akong kilalang Edeline sa lugar namin. Pero may mga paupahan kasi doon. Baka isa siya sa mga nangungupahan. Actually, hindi talaga namin kilala yung mga nangungupahan sa lugar namin. Tapos tinanong niya ako kung may kasama daw ba ako sa bahay. Sabi ko wala, kasi nasa trabaho pa yung asawa ko. Sabi ni Aling Iyang, natutuwa lang daw siya sa akin kasi kamukhang kamukha ko yung panganay niya na nasa ibang bansa. Kaya niya raw ako binigyan ng ulam. Biniro pa niya ako. Sabi niya wag daw akong mag-alala at wala naman daw lason yung ulam. Tumawa pa siya nun. Ako tumawa na lang din ng pilit. Binuksan ko yung gate. Kinuha ko yung inaabot niyang supot. Sa loob noon ay yung ulam na nakalagay sa isang lalagyan ng ice cream. Binuksan ko ng bahagya yung takip ng ice cream tub. Ang bango, Sir Mac. Grabe. Matapos yun ay nagpasalamat ako sa aling yun at sabi ko marami pa akong gagawin. Nagpaalam naman ito at nagsabing mag-ingat daw ako palagi kasi lumalaki na yung tiyan ko. Kakainin ko na sana yung kaldereta pagkapasok ko. Pero nagdalawang isip ako. Nag-text ako kay Nunoy. Sabi ko nakita ko ulit yung Ale at binigyan niya ako ng ulam. Agad naman siyang nag-reply nun. Huwag ko raw munang kainin. Nagmatigas ako. Natatakam na kasi ako. Pero pilit niya akong pinigilan. Wala akong nagawa nun kundi sumunod na lang, Sir Mac. Pag-uwi niya agad niyang hinanap yung ulam. Tinuro ko naman. Sabi ko nasa ref. Kinuha niya yon tapos inamoy-amoy niya. Tapos kumuha siya ng konting asin at sinabuyan ito. May ibinulong siya na kung ano kaso hindi ko narinig at naintindihan. Pagkatapos inamoy ulit niya. Tapos pinasinghot sa akin. Sir Mac, masuka-suka ako. Yung napakabangong kaldereta kanina. Biglang naging amoy panis na ewan. Pero hindi lang basta panis. Amoy bulok na hindi ko maipaliwanag. Nakakasulasok ang amoy nun. Agad niyang tinapon yon sa basurahan sa labas. Kasama pati yung lalagyan. Pagbalik niya sinabi niya sa akin ang hindi ko inaasahan. Aswang yung babae, lab. Sinusubukan kang mapaamo para makuha yung dinadala mo. May something daw na inilagay yung Ale sa ulam. Naguluhan ako. Tinanong ko kung paano niya nalaman. Di ba nga laki ako sa Pangasinan? Tapos tinanong ko rin si Tio kanina. Sabi niya suriin ko muna yung ulam at sabuyan ng asin. Kung wala namang asin, kalamansi raw ang gamitin ko. Tapos nung padilim na, Sir Mac, naglagay siya ng pangontra sa paligid ng bahay at bakod namin. Nagsunog din siya ng goma. Mabisa raw yon na pangtaboy sa mga ganong uri ng nilalang. Simula nun, hindi ko na ulit nakita yung Ale. Magandang araw po, Sir Mac.
Ipatago mo na lang ako sa pangalang Samuel. May kwento ako sa'yo. Isang bagay na hindi ko inaasahang mangyayari sa akin. Pero nangyari. Electrician ako at nangyari ito sa Cebu, kung saan nadestino ako para sa isang condo project. Nung gabing yun, 7:00 na nang matapos kami sa site. Nauna nang umuwi ang mga kasama ko sa tinutuloyan namin. Pero naghanap pa ako ng makakainan. Nagtitipid ako nun, kaya naisipan kong bumili na lang ng tusok-tusok sa gilid ng kalsada. Habang kumakain ako, may lumapit sa akin na isang ale. Medyo may edad na. May mga puti na rin sa buhok. May dala itong bote ng tubig. Inabot niya yun sa akin. Sabi pa, mainit daw ang panahon at uminom daw ako ng tubig. Pawis na pawis din kasi ako noon, Sir Mac. Saka dalawa daw kasi yung nabili niyang tubig kaya binigay niya sa akin yung isa. Nagtaka ako. Hindi ko naman siya kilala. Pero dahil nauuhaw na rin ako, tinanggap ko na. Isa pa nakatipid ako ng 15 pesos. Salamat po, sabi ko. Saka ininom ang tubig. Ngumiti naman yung babae at umalis na rin. Wala namang nangyari agad. Pero pagkalipas ng ilang araw, parang may nagbago sa akin. Hindi ko matukoy kung ano. Parang may bumabagabag. Parang may kulang. Pero hindi ko maintindihan. Hanggang sa nakilala ko si Janet. Isa siyang trabahador din sa site. Pero sa ibang department. Taga Cebu siya, Sir Mac. Hindi ko siya dating pinapansin. Hindi ko nga matandaan kung nakita ko na siya noon. Pero sa kung anong dahilan, nabighani ako sa kanya. Hindi naman siya kagandahan. Payat, maliit, pango at may mga sariwang tigyawat sa muka. Pero parang may kung anong humihila sa akin papalapit sa kanya. Gumawa ako ng paraan para makilala siya. Naghahanap pa ako ng tiyempo nun para makausap siya. Hindi ko maintindihan. Pero gusto kong mapalapit sa kanya. Hanggang sa isang araw, naging kami. Naging mabilis ang lahat. Nagkaroon ng mga bulong-bulungan sa site. Naririnig ko ang mga tanong ng mga katrabaho ko. Bakit daw siya? May itsura naman ako. Moreno, matangos ang ilong at maayos ang katawan. Pero hindi ko sila pinansin. Mahal ko si Janet. Yun lang ang nasa isip ko. Gusto kong ipagtanggol yung bago kong syota pero pinili ko na lang manahimik para walang gulo. Pero habang tumatagal, napapansin ko rin ang sarili kong pagbabago. Para akong naging sunod-sunuran kay Janet. Parang siya ang may hawak ng lahat ng desisyon ko. Wala akong ginagawa na hindi niya alam. At hindi ko siya kayang suwayin. Pero kahit anong isip ko, mas nangingibabaw yung pagmamahal ko kay Janet. Isang araw sinama ako ni Janet sa kanila. Pinakilala niya sa akin yung tiyahin niya na si Tia Gina. Ito raw ang nagpalaki sa kanya. Napaisip ako. Parang pamilyar siya. Pero hindi ko matukoy kung saan ko siya nakita. Maya-maya lang, Sir Mac. Naalala ko na. Siya yung ale sa tusok-tusok. Siya yung nagbigay sa akin ng tubig. Agad kong kinuwento kay Janet yon, na narinig naman ni Tia Gina. Naaalala niya rin daw ako. Ang sabi pa nga basang-basa raw ako ng pawis nun, kaya naawa siya tapos mukhang init na init pa ako. Isang araw lumapit sa akin si Pilo. Isang katrabaho ko na masasabi kong pinakamalapit sa akin. Samuel, magpatingin ka sa hilot o manggagamot. Hindi normal yung nangyayari sa'yo. Tumawa lang ako. Tinanong ko kung anong nangyayari. Kung ano yung hindi normal. Pero seryoso si Pilo. Masyado raw akong sunod-sunuran kay Janet. Parang hindi na raw ako yung dating ako.
Hindi na raw nila ako maaya sa inuman o kasiyahan. Masyado na rin daw akong nagpapa-under kay Janet. Nagalit ako. Pero alam kong may punto siya. Lalo na nung sinabi niyang magpapahiram siya ng pera kung sasama ako sa manggagamot. Nangangailangan din kasi ako ng pera nun. Kaya pumayag ako. Si Pilo na mismo ang naghanap ng manggagamot na pwedeng tumingin sa akin. Hindi naman siya nahirapan. Sinamahan niya ako. Pagdating sa manggagamot, tiningnan ako ng matanda. Matagal siyang tumingin. Tapos huminga ng malalim. Nagayuma daw ako, Sir Mac. Tumayo ang balahibo ko sa sinabi niya. Tinanong ko kung paano nangyari yon. Pero tinanong niya muna ako sa mga nangyari nung mga nakaraang araw, linggo o buwan. At yun nga, nagkuwento ako na may nagbigay ng tubig sa akin. Sabi ko si Tia Gina yung nagbigay. At nagkataon na tiyahin pala yun ni Janet. Diretsahang sinabi ng manggagamot na hindi daw yun nagkataon. Gustong gusto daw talaga ako ni Janet at ginamit ang tiyahin niyang may alam sa gayuma para mahulog ako sa kanya. At ang tubig na ibinigay sa akin, doon daw nilagay ang gayuma na pang-akit. Hindi ako makapaniwala, Sir Mac. At the same time in denial pa ako. Siguro dala na rin ng gayuma. Kumbaga nasa ilalim pa rin ako ng bisa nun. Pero ginamot ako ng matandang manggagamot. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Pero pagkatapos ng ritual at pagpapainom ng tubig na dinasalan, parang biglang nagising ang utak ko. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang katauhan ko, Sir Mac. At doon ko lang na-realize kung paano ako niloko. Kinumpronta ko si Janet kinabukasan. Hindi na siya umangal. Tahimik lang siya habang niyayaw-yawan ko sa mahinang paraan. Napaamin ko siya. Pero wala na akong pakialam sa paliwanag niya. Umalis ako sa site sa lalong madaling panahon. Sabi ko sa bisor ko magpapalipat ako. Buti pumayag naman. Sir Mac, mula noon, tumahimik ang buhay ko. At pagkalipas ng ilang taon, nakilala ko ang napangasawa ko at nagkapamilya na rin. Hanggang dito lang po ang kwento ko. Maraming salamat. Sir Mac, isang magandang araw po. Itago mo ako sa pangalang Danny. Matagal na akong tagapakinig sa channel mo at sa dami ng kwentong narinig ko. Hindi ko inakala na makakaranas din ako ng ganito. May kwento ka nang na-feature na halos kapareho nung nangyari sa akin. Pero ang pinagkaiba, wala akong ideya kung bakit nangyari ito. At kung bakit ako ang napili. Nagsimula ang lahat 2 araw bago ang event ng misis ko sa kumpanya nila. Siya ang host kaya kailangan niyang maghanda ng maaga. Malayo ang lugar namin sa mismong headquarters ng kumpanya nila. Kaya nag-book kami ng Airbnb malapit doon. Dumating kami sa condo bandang 8:00 ng gabi. Pagkapark ko ng sasakyan sa basement, ay dumiretso agad kami sa lobby at umakyat sa unit. Medyo pagod mula sa mahabang biyahe kaya nag-unpack lang ako ng konti. Doon ko napansin na hindi pala namin dinala ang shampoo at toothpaste. Sumilip ako sa banyo ng unit. Pero wala ring libreng toiletries maliban sa tissue at tuwalya. Wala akong nagawa kundi bumaba para maghanap ng convenience store. Isinama ko na rin ang dinner namin para isang labas na lang. Mga 9:00 nang makababa ako, Sir Mac. Malapit lang naman yung store. Mga 3 minutong lakad mula sa building. Pagdating ko doon, dumiretso ako sa personal care section.
Kinuha ang mga kailangan at tumayo mula sa pagkakayuko. Doon ko siya unang nakita. May babaeng nakatayo sa tapat ng chiller. Nakatingin sa akin, Sir Mac. Medyo may edad na. Maayos ang pananamit. Puting blouse at mahabang itim na palda. Mahaba rin ang buhok niya. Kita na nga yung mga hibla ng puti. Kung titingnan, para lang siyang ordinaryong customer. Kaya ngumiti ako ng konti bilang pagbati. Tapos nagpatuloy sa pagtingin ng mga item. Maya-maya napansin ko na hindi pa rin siya gumagalaw sa kinatatayuan. Nandun pa rin siya. Nakatitig sa akin. Napatingin ako sa kanya ng saglit. Tapos umiwas agad ng tingin. Sinubukan kong hindi magpahalata. Pero hindi maalis sa isip ko na hindi siya gumagalaw mula sa kinatatayuan niya. Kahit ilang segundo na ang lumipas. Nakatingin pa rin siya sa akin. Nakaramdam tuloy ako ng pagkailang. Kaya tumalikod na ako at pumunta sa mga snacks at pumili. Nang mailagay sa basket ang mga kutkutin, dumiretso naman ako sa mga ready to eat na pagkain. Hindi naman ako nahirapan mamili ng dinner namin at nagbayad na ako sa counter. Paglabas ko, hindi ko maiwasang lumingon pabalik sa convenience store. Nanlaki ang mga mata ko. Nakatayo na siya sa may glass wall. Sinusundan ako ng tingin habang papalayo ako. Bumilis ang lakad ko. Hindi ko alam kung sinusundan niya ako o kung anong balak niya. Ang pumasok sa isip ko, kung hindi siya si Raulo, baka may kasabwat siyang iba at ako ang napili nilang target para hold upin o gawa ng hindi maganda. Pero wala namang humabol sa akin. Nang makarating ako sa unit, nawala rin sa isip ko ang tungkol sa babae. Kumain na rin kaming mag-asawa at nagpahinga. Kinabukasan, hinatid ko sa opisina ang misis ko. Ilang minuto lang ang layo nun mula sa tinutuloyan namin, kaya hindi naman ako natagalan. Nag-on-site muna si misis kasi nasa area lang naman siya. Pagkatapos, bumalik agad ako sa condo para sa trabaho ko. Work from home din ako, Sir Mac. Kaya kahit saan pwede ako makapagtrabaho basta may internet. Pagdating ko sa basement parking, pagbaba ko ng sasakyan, nakita ko ulit yung babae. Doon pa lang alam kong may mali na talaga. Nakatayo siya sa hindi kalayuan, sa harap ng isang nakapark na kotse. Napansin ko na ganoon pa rin ang suot niya. Puting blouse at mahabang itim na palda. Para siyang estatwa. Hindi man lang siya gumagalaw. Pero titig na titig pa rin sa akin. Kumabog ang dibdib ko, Sir Mac. Pero that time, mas malakas na. Hindi ko alam kung bakit siya nandoon. Ang tanong ko sa sarili ko, kung sinusundan man niya ako, paano niya ako natuntun doon? Binilisan ko ang paglalakad papunta sa elevator. Sinisikap na hindi siya titigan ng diretso. Hindi ko pinahalata na natatakot ako. Hindi ako magkandatuto sa pagpindot ng button ng elevator. Hinihintay ang pagbukas ng pinto. Nang sa wakas ay bumukas ito, mabilis akong pumasok at pinindot ang close button. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Pero hindi na ako mapakali. Nababagabag ako. Paano siya nakarating sa basement? At bakit hindi siya lumalapit o nagsasalita man lang kung may pakay siya sa akin? Hindi ko naman siya kilala. At wala akong maalalang may atraso ako sa kahit kanino. Kinilabutan ako sa naisip ko. Para akong nasa horror movie. Nagpaka-busy na lang ako sa trabaho buong araw. Sinubukan kong wag nang isipin ng babaeng yon. Baka nagkataon lang na nasa parehong lugar kami.
Pero kahit anong sabihin ko sa sarili ko, hindi ko matanggal yon sa isip ko. At dumating ang mismong araw ng event nila Mrs. na ihatid ko na siya nun. Papalabas ako ng unit para bumili ng kape nang mapansin kong may tao sa hallway. Tumigil ako sa paghakbang. Siya na naman, Sir Mac. Nakatayo lang, nakatingin sa akin, pero mas malapit na. Agad akong bumalik sa loob ng unit. Mabilis kong sinara ang pinto. Pagkasara, nanatili akong nakatayo sa likod nun. Pinilit kong huminga ng malalim. Sinisikap na wag magpanik. Meron pa naman akong anxiety disorder. Pero hindi ko kayang basta na lang magkulong doon. Kailangan kong malaman kung sino siya at anong pakay niya. Naisip kong lumabas para harapin siya. Gusto ko siyang makausap o maitanong man lang kung bakit niya ako sinusundan. Kaya huminga ko ng malalim nun. At mabilis na binuksan ang pinto. Pero pagsilip ko sa labas, wala na siya. Tahimik ang hallway. Wala ni isang tao. Hindi ko alam kung mas dapat ba akong kabahan o magpasalamat. Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi ko lang yon basta guni-guni. Maayos pa naman ang takbo ng utak ko. Sir Mac, matapos ang successful na event nila Mrs., umuwi na rin kami at hindi ko na siya nakita pa. Hindi ko alam kung tao ba siya, multo o kung ano man. Hanggang ngayon, Sir Mac, tinatanong ko pa rin ang sarili ko. Bakit ako? Anong trip nung aling yon? At bago ko tapusin to, may tanong lang ako sa inyo. Paano kaya kung sa inyo nangyari yon? Ano kayang gagawin nyo?